Aba, tinambakan po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, ito kong si dating Vice President at now Naga City Mayor Leni Robredo po, sa isang presidential preference survey, mga kabida, na ginawa po ng Momentum Research. Ito yung pinaka-latest po, mga kabida, po. Mas lumaki pa po ang lamang dito, ni VP Sara kaysa kay Leni Robredo. Anong ibig sabihin? Wala effect, mga kabida, itong impeachment trial po, ni Vice President Sara Duterte. Kahit na po, sinasabi ng prosecution, mga kabida, na makukonvict na talaga itong si Sara Duterte dahil sa bigat ng kanilang ebidensyang inilatag, mga testimonya mula sa kanilang mga credible witnesses daw, mga kabida. Pero ano nangyari? Mas lumaki pa, ang lead ni Sara Duterte, mga kabida, kaysa kay Naga City Mayor Leni Robredo. Ito, babasahin ko muna, ito hong post po ng The Manila Times, mga kabida, po. Vice President Sara Duterte holds a wide lead over other potential presidential candidates for the 2028 elections, while Senator Raffy Tulfo leads a much tighter race for Vice President, according to a new survey by Momentum Research, mga kabida, Ito po. Duterte was the choice of 44.2% of Filipino adults surveyed, giving her a 20.4 percentage point lead over former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo, who received 23.8%. Tulfo ranked third in the presidential preference survey with 12.2%, mga kabida, po. Alright, so dito pa lang, wala na. Tapos na. Okay? Hindi ho natinag si Sara Duterte sa kanyang standing despite sa kanyang kinakaharap na impeachment trial, mga kabida. Ano po ang indikasyon? Okay? Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, isa lang po. Hindi ho naniniwala po ang taong bayan, mga kabida, sa mga ibinabatong aligasyon, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kahit na po, mga kabida, inilatag po ng prosecution ng kanilang mga ebidensya. Sa kanilang palagay po, mabibigat na daw yun, mga kabida, po. Pero hindi yan tinitingnan ng mga Pilipino, mga kabida, dahil ang tingin nila dyan is purely political harassment lang po, mga kabida. Politically motivated. Hindi po nila tinitingnan yung ebidensya. Ang tinitingnan po nila, mga kabida, na ginagawa po ng administrasyon ito para lang po mapigilan si Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, sa 2028 presidential elections. Senator Risa Hontiveros placed fourth with 2.4%, followed by Senator Bam Aquino at 2%, Senator Bongo at 1.8%, Senator Kiko Pangilinan at 1%, and Interior Secretary John Vic Limulya at 0.5%, mga kabida. Alright? Despite Duterte's lead, 10% of respondents remain undecided, while another 1.9% declined to answer when asked whom they would vote for if the 2028 elections were held today. Okay? Momentum Research noted that Duterte was the only candidate on the presidential list who had declared an intention to seek the presidency. Robredo and Tulfo had publicly ruled out presidential bids, while Hontiveros had said she was seriously considering Iran, mga kabida. So, yun po, yung survey, ginawa po, mga kabida, July 3 to 6. Okay, bago lang po, mga kabida, meron pong 1,438 respondents ito pong Momentum Research, mga kabida, na kanilang in-interview face-to-face. Okay, sa buong bansa yan, mga kabida. Alright? Meron pong plus minus 2.6% yung kanilang margin of error. Okay? At 95% po yung confidence level, mga kabida. So, again, dito sa survey po ng Momentum Research, malinaw po, mga kabida, na hindi po apektado ang standing ni Sara Duterte, mga kabida. Mas lumaki pa po yung lamang, Okay? Yung ibinabato po sa kanya ng mga aligasyon like ito hong grave threat against President Marcos,
First Lady Lisa Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Wala yon. Baliwala yon. Okay? Ng mga Pilipino, mga kabida. Yung misuse of confidential funds na tinatalakay ngayon, dyan po sa impeachment court, mga kabida, Okay? Kahit na, meron pong sinabi ang Commission on Audit na ipinagbabawal po yung mga ginastos po ni Sara Duterte doon sa pundong yon. Pero baliwala yon, mga kabida, ng mga Pilipino. Okay? Mantakin nyo, July 3 to 6, bago lang po. Okay? Bago lang po, mga kabida, itong survey na ito. So, nag-start na po yung confidential funds. Okay? Diyan po sa impeachment court, mga kabida. Pero parang walang narinig, walang nakita ang mga Pilipino dito. Okay? So, it goes to show, mga kabida, na ang tingin po ng mga tao dito, sa impeachment trial ni Sara Duterte, gawa-gawa lang po yung mga aligasyon. Alam nila, mga kabida, na ito po ay politically motivated. Alam nila, mga kabida, na ginawa ito ng administrasyon, okay, para lang po pigilan ito kung si Sara Duterte, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections. Kasi alam ng mga tao na ang kinakatakutan po ng administrasyong ito kung si Sara. Okay? Alam po ng mga tao, mga kabida, na ayaw po ng administrasyong Marcos na manalo si Sara Duterte. Even sa pagtakbo pa lang, Kaya nga, andyan yung impeachment trial. Kasi po, ang impeachment po, mga kabida, ang tanging layunin po dyan is, unang-una, to convict the Vice President. Okay? And after the conviction, ipapataw yung penalty under the Constitution, which is, okay, removal from office. Okay, mga kabida, pangalawa, yung perpetual disqualification po, ni Vice President Sara Duterte to run for another government and public positions, mga kabida. Perpetually. Okay, ibig sabihin, habang buhay po. Okay? Now, ano po ang masasabi ninyo dito? Despite sa mga propaganda, mga kabida, despite sa narrative ng mga anti-Duterte forces, ng Marcos administration, Okay? Parang wala lang sa mga tao. Parang bingi ang mga tao, parang bulag ang mga tao dito, mga kabida po. Okay? Ang gusto ko lang sana makita dito, yung, kumbaga, power po, ng dalawang kandidato, ito kung si Leni Robredo at saka si Vice President Sara Duterte, yung kanilang dominance, sa mga lugar, Like, for example, Luzon, alright? Ilang percentage pong nakuha ni Sara Duterte doon? Ilang percentage nakuha po ni Leni Robredo, NCR, okay? Makabida. Sa survey po ng Pulse Asia, mas lamang doon si Sara Duterte sa NCR, kaysa kay Leni Robredo, makabida. Kumbaga, si Leni Robredo lumamang lang po sa Luzon, balance Luzon, mga kabida. And the rest, Visayas and Mindanao, dominated na po, ni Sara Duterte. Yan ang gusto kong makita po dito sa survey ng Momentum Research, Hindi kasi nila inilabas, mga kabida. Yung figure lang po, yung kanilang inilabas po dito, Okay? Para at least makikita natin yung, kumbaga, classes niya, makabida, kung sino po ang sumuporta sa Class A, Class D, Class C, okay, Class E and D, okay, kay Sara Duterte at saka kay Leni Robredo. Hindi ko na isasali dito si Raffy Tulfo, makabida, dahil para sa akin, insignificant na po, irrelevant na po yun, makabida. Okay? So, yun yung pinakamagandang balita para sa mga DDS, mga kabida. Ito kong survey ng Momentum Research. Okay? This reinforce the previous survey of Pulse Asia. Kasi marami hong nagsasabi po, mga kabida, na ang Pulse Asia daw, bayaran. Okay? Kaya si Sara Duterte daw ang namuna doon, mga kabida. Pero nung lumabas itong Okta Research, and Sara Duterte still the lead, okay?
siya yung leader mga kabida sa survey nila. Although single digit na lang po ang lamang ni VP Sara, no? Tuwang-tuwa itong mga anti-Duterte forces kasi malapit na raw maungusan ni Leni Robredo itong si VP Sara mga kabida, no? Okay? So nung lumabas ang WR numero, ayun, galit na naman po itong mga anti-Duterte forces dahil lumamang si Sara Duterte ng double digit. So dito sa Momentum Research, mas lumamang ng husto itong si Sara Duterte dito, no, mga kabida. Magagalit na naman po itong mga anti-Duterte forces. Itong kakampings, mga kabida, yellow tards, and even yung mga loyalista po, no, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sasabihin na naman po nila, mga kabida, na wala, bayaran yan. Okay, makasara yan. Yang Momentum Research na yan, ano. So, yun yung kanilang narrative, ano. Pag hindi ho nila makuha ang kanilang gusto, ano, pag against sa kanila, yung resulta, mga kabida, sasabihin nila na bayaran, okay, makasara, ano, mga kabida, ano po. Hindi ho marunong tumanggap ng, kumbaga, loss, ano, mga kabida, ito kong mga anti-Duterte forces. Kaya nga, praning na ito, ano, kahit ano-ano na lang po ang kanilang ginagawa po, mga kabida, ano po, para lang po sirahin ito kung si Sara Duterte, ano. Makikita mo sa social media, halos sa kanila yung post nila, mga kabida, ano po. Kahit na sa akin, yung mga, kilala ko sa yung mga anti-Duterte forces, yung mga pinklawan, ano, mga kabida. Pumapasok sa aking, anong tawag dyan, mga kabida, feed. Hindi ko man po sila friend. Pero pumapasok sa aking feed, ano? Mga kabida, ano po. Nababasa ko yung mga post ko nila, ano po. So, doon sa mga post nila, talagang tinitira nila si Sara Duterte. Pero wala effect, Kahit na po, naglunsad po ng massive, anong tawag dyan? Posting itong mga anti-Duterte forces, mga kabida. Pero baliwala yun. Okay, hindi ho binabasa ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte, yung mga pumili sa kanya na maging Pangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections po, ano, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida, dito sa panibagong survey ng Momentum Research kung saan po tinambakan ng husdo, ano, umabot po ng 20.4% yung lead ni Sara Duterte. Pinakamalaki po ito, ano, na lead ni Sara Duterte, mga kabida. Okay? Sa mga surveys for presidential preferences po, ano, mga kabida na po. Okay, please comment.